What's up sa inyo mga tropa? Shoutout nga pala sa mga subscribers natin. Road to 6,000 subscribers na tayo at target natin na maging 10,000 subscribers ngayong taon. Salamat sa mga nagsusubscribe sa atin dyan. At ang topic natin ngayon, sasagutin lang natin yung isa sa mga nagko-comment dito sa atin. Sabi niya dito, sir, pa-review ng Epson C5390. Shoutout sa iyo, Nightpax. Sa mga hindi nakakaalam, yung Epson 5390 ay ayan yung workforce printer. So, to tell you honestly mga tropa, wala akong Epson printer na workforce 5390. Pero syempre yung information naman ay nakakalat lang dyan somewhere in the internet. Kaya sinasabi ko sa inyo, research is the key. At sa larangan na to, kailangan marami ka ding alam sa mga paligid-paligid mo kung ano yung mga printer na pwede mong magamit, kung ano yung pangit, kung ano yung maganda. So eto no, isi-share ko sa inyo yung insight ko dito sa printers na to. Pero bago ko i-share nga yung insight ko, sinasabi ko sa inyo palagi, walang printers na kayang i-accommodate lahat ng naiisip nyo na project. Walang printer na gano'n na parang all-in-one na isang printer lang yung gagamitin mo, isang printer lang yung bibilihin mo. Sa printing business, kailangan medyo may 3 printer ka, 2 printer ka, pero syempre mag-start ka muna sa isa hanggang sa mag-expand ka ng mag-expand. Pero kung bibitaw ka talaga ng meron kang budget, syempre bumili ka na ng kompleto, 'di ba? Kung may budget ka lang talaga. At sinasabi ko nga sa inyo, etong Epson Workforce Printer 5390 or kahit anong workforce printer, kailangan na meron kayo neto sa inyong mga printing shops. Lalong-lalo na kung meron kayong pwesto. At bakit? Dahil etong printers na to ay napakabilis niyang mag-print. Yun talaga yung pinakabenta netong printer na to. At makikita nyo sa kanilang website, meron siyang specs na 25 IPM na which is the more na mas mataas yung image per minute niya, the more na mas mabilis siyang mag-print. At kung i-compare natin siya sa Epson 5290, ito yung 3-in-1 printer na Epson, meron lang siyang IPM na value na 10 at 5 naman sa colored. So syempre no, dun pa lang makikita nyo na yung pagkakaiba nila. Pero syempre kung nasa bahay-bahay ka lang, wala ka ng mga talagang pwesto ng printing shop mo, di syempre okay ng panimula etong 5290. Pero syempre kung seseryosohin mo talaga yung printing business, talagang may pwesto ka, sobrang dami nagpapaprint sa'yo, kailangan mo talaga netong 5390. At meron din siyang capability na auto duplex. Ayan yung pwede kang mag-print ng harap at likod na automatic na, pipindutin mo lang doon, may settings doon sa printer, duplex printing, ayun. So etong printer na to, pwede din siyang pang dye ink, pwede din siyang pang pigment ink, pwede nyo rin siyang gamitan ng alternative ink or yung mga third parties, Kuyi, Hansol, pero meron siyang tinatawag na chipless. Kailangan i-chipless nyo siya. So mag-move forward naman tayo, ito yung pinaka-importante na alam kong hahanapin nyo. Magkano nga ba etong printer na to? For single function printer, ang original price niya ay 16,295 or depende kung saan mo siya bibilin. Pero etong presyo na to, hindi pa siya chipless. Kung tatanungin nyo ako, bakit nga ba chini-chipless? Dahil yung original na ink na gamit na itong workforce na to ay napakamahal. So kung magbi-business ka, talagang medyo hindi natin masasabi kung malulugi ka or parang bumabalik-balik lang yung ginastos mo sa kinita mo kasi napakamahal talaga ng ink ng original neto, no? So kaya pumapasok yung chipless, i-chipless siya. At dito sa Lazada, merong seller, eto nga si Inkrite, nagbibenta sila ng printer na ganito na chipless na. At sa halagang 23,000, meron na siyang kasamang dye ink na Inkrite yung brand. So meron ding pigment ink na Inkrite yung brand, 24,500 naman. At eto naman yung ibibigay ko sa inyo na tip. Kung gusto nyong mag-Inkrite na dye ink, gusto nyong mag-pigment ink, kailangan talaga ang bibilihan nyo yung maganda yung after sales nung pinagbilihan nyo talaga. Kapag halimbawa may mga
troubleshoot, matatanong nyo sila kagad. At kung gusto nyo namang makatipid, eto yung ibibigay ko sa inyong tip. Bumili kayo ng pinaka main price nya, yung hindi pa kasama yung chipless, kagaya nito, 16,000. Tapos ang technique dyan, maghanap kayo ng technician kung saan marunong silang mag chipless. At maganda yung kanilang serbisyo, yung after sales nila kapag may problema, matatanong mo sila. At ayun na nga, para makagamit kayo ng mga alternative ink, Hansol, Kuyi. So etong printers na to, no, meron na rin siyang maintenance box. Hindi pa ganun kalawak yung information na alam ko regarding dito sa printer na to. Pero kung titignan nyo dito, no, i-message nyo na lang siguro si EJ Basas for more information. At dito nag-unboxing siya ng 5390. At kung mapapanood mo to, Nightpax, sana mapanood mo nga to, no. Merong comment dito si EJ Basas na ikinumpara niya yung Epson Workforce 5390 sa lumang version na 5290. Sabi niya mas maganda daw yung output nung 5290 kumpara dito sa latest model nga na 5390 na Workforce. Etong si EJ Basas, no, sobrang dami din niyang Workforce printer. Kung tatanungin nyo ako, mas maigi na tanungin nyo na lang tong si EJ Basas kasi talagang owner siya ng mga Workforce printer. Makikita naman natin sa vlog niya. At kung papanoodin nyo yung vlog niya, ang dami niyang mga Epson Workforce, no. At ayun, message nyo na lang siguro to. Ito yung kanyang Facebook page. Ito si EJ Basas, minsan nagko-comment to sa group ko, kasali to sa group ko sa una kong group. Tingin ko approachable naman to, madaling kausap. So kung may tanong kayo regarding sa Workforce printer, mas maigi na kung sino talaga yung nakaka-experience. Pero ayun nga lang yung insight ko sa inyo, na okay tong printer na to, lalong lalo na kung meron ka talagang printing shop, may pwesto ka talaga, malakas talaga yung printing mo. Etong printer na to, napakaganda nito, lalong lalo na kung nag-cater ka ng mga brochure, mga leaflets, at mga calendar. Meron akong kaibigan dito sa internet, talagang pumaldo-paldo talaga siya. Meron siyang 6 na Workforce printer. 5790 ata yung mga models ng Workforce printer niya. Nagtatanggap siya ng magpapaprint ng mga calendar. Talaga makikita mo ratratan lahat ng printer niya. Maganda tong printer na to, lalong-lalo na kung campaign period. Kasi ang bilis nga niya mag-print, nakikita nyo 25 IPM. Lalo na kung color din, ang bilis niya. Natanong ko dun sa kaibigan ko online, yung 500 na sheets ng bond paper, parang 30 minutes lang niyang piniprint lahat yon. Ratratan talaga. So napakabilis mag-print talaga ng printer na to. Ito yung makikita nyo dito. Ito yung ink niya, lagayan sa ilalim. And then etong nasa taas ng ink, yung C1, ayan yung tinatawag na cassette. So isang cassette, parang 500 bond paper yung kayang i-accommodate dyan. So sa pagkakaalam ko, pwede pang magdagdag ng ilang cassette dito sa printer na to, no? So ayun lang, ilalagay ko na lang sa description yung link kung saan kayo pwedeng mag-avail nito kung gusto nyo sa Inkrite na already chipless na, and then kung gusto nyo original price, kung maghahanap kayo ng technician na legit, at kung tatanungin nyo ako kung anong ink yung magandang ilagay dito, nakadepende kasi yan sa inyo eh. Nakadepende yan sa kinikater ninyong services. So kung gusto nyong dye ink, nasa sa inyo. Kung gusto nyong pigment ink, nasa sa inyo din. Kasi wala talagang printers, walang printer na kayang i-accommodate lahat. Kailangan may dye ink ka, kailangan talaga may pigment ink ka. At kung alternative ink lang yung labanan, kung gusto mong makamura, kung mga pamphlets, leaflets, kung mga brochure, dye ink, no? Mas mura yung alternative na dye ink. Pero kung gusto mong mga talagang medyo vibrant yung kulay, talagang medyo waterproof pigment ink, di ba? So, ayun lang, sana nakatulong ako at na-share ko yung insight ko dito sa Epson printer 5290 at 5390. Kung ako sa inyo, no, sundin nyo na lang yung comment neto ni EJ Basas. Sabi niya, mas maganda daw yung 5290. Mas maganda daw yung output doon. Kasi sa 5390, medyo hirap daw yung kulay na ma-achieve. Pero meron naman mga color correction eh. At kung bibisitahin nyo tong Inkrite, nagki-cater talaga sila ng mga Workforce printer. Ito talaga yung bentahin nila. Puro mga Workforce printer. At mag-iingat kayo sa mga mababasa nyo online na mga nagtitinda ng mga Workforce printer. Sa mga legit lang talaga kayo na supplier, bumili ng mga printers. Yung talagang maganda, yung after sales. Yung hindi kayo uutuin. Diba? Yun yung pinaka-importante. At ayun,
ayun, sana mapanood mo etong insight ko tungkol dito sa Epson 5390 workforce. So siguro dito na natin tatapusin etong content natin, at kung tatanungin nyo ako, pahabol lang kung ano-anong pwedeng i-print dito. Syempre pwede ka ding mag-print dyan ng mga photo paper, kung anik-anik, vinyl sticker, pwede yan. Hindi ko lang sure kung hanggang ilang GSM yung pwede mong gamitin dito, no, sa Epson workforce na to. So i-confirm nyo na lang sa mga may owner talaga nito, no. Tanong-tanong kayo dito kay EJ Basas Video Tutorial. Ito yung kanyang Facebook page. So ayun lang, maraming salamat sa mga sumusuporta at patuloy na sumusuporta sa atin. Like, share, and subscribe. At paulit-ulit yung sinasabi, research is the key. Huwag magpapauto kay Idol Rapi. Bye-bye! Chill lang, relax, ngiti, ngiti, ngiti. Chill lang, relax, ngiti. Kahit buhay di ganong kadali. Purchase your tracks today. Chill lang, relax, ngiti.